isang pag-uusap ng iyong isipan na yan kasi padalos-dalos ka ng mga desisyon sa buhay, hindi ka nag-iisip, and so on, and now nagiging nagsisisi ka at nanghihinayang ka sa mga desisyong ginawa mo. Dito kasi sinisiraan mo ang iyong sarili sa pagsasabi ng maling mga bagay. So hindi naman talaga tama yan. Dapat i-reverse mo siya ng positive. Kung yan is negative na sinasabi sa iyong sarili, you have to reverse that into positive way. Kasi yun talaga ang, kumbaga yan yung counter attack mo sa negative thoughts na nasa isip mo. And then, ang ganitong uri ng pag-iisip ay nailalarawan sa pamagitan ng walang katapusang mga negatibong kaisipan. Kasi pag hindi counter yung negative thoughts mo, palagi talaga yan magbabother sa'yo. Kasi, kumbaga, tinatatak mo talaga sa isipan mo yung mga pagsisisi mo, yung mga panghihinayang mo. Pero hindi mo iniisip na kung hindi dahil sa desisyong ginawa mo, hindi ka magiging ikaw, hindi ka magiging strong, hindi ka magiging palaban na tao, at hindi ka magiging isang survivor sa iyong sarili. So, hindi mo makikita kung anong mayroon ka na ngayon before kung hindi mo yan. Kung hindi mo grinab yung opportunity, yung mga decision mo. Yung iba naman is may mga kapintasan sa kanilang sarili, sa kanilang may mga kakulangan sa kanilang sarili. Well, I always said this every video that I always made. Itong overthinking na pwede naman itong mapigilan kapag ikaw ay may sapat na kaalaman about mental health. Yun talagang pinaka-importante. Kasi alam mo kung paano mo siya ma-reverse sa iyong sarili, sa iyong side naman. So like what I always said, psychiatrist is yun talagang pinaka-best way talaga na kasi sila yung mas nakakaalam about it. Hindi naman sila nagbibigay ng mga advice kasi syempre yung obsessive compulsive disorder at lahat ng mga mental health problem is iba-iba yung pinanggagalingan. Same ng mga symptoms, same ng mga yung mga sintomas na nararanasan, same sila. Pero iba-iba yung pinanggagalingan nito. So, and also yung psychiatrist, swerte ka na lang kung yung psychiatrist mo is nagkaroon din ng same experience sa'yo, or nagkaroon siya ng panic disorder, or nagkaroon siya ng anxiety, nagkaroon siya ng nagkaroon siya ng addicted sa kanyang buhay or something like that. So, mas naiintindihan ka nitong psychiatrist na ito. Pero may mga psychiatrist naman na hindi sila nagsasalita, bigay lang sila ng bigay ng mga medication, and hindi nila alam yung mga side effect nito kasi never silang nakaranas. Kasi pag ikaw ay psychiatrist ka, if you give some pills, some antidepressant pills to patient, dapat alam mo, at especially kung naranasan mo, you have to share it also to your patient na ganito yung mararanasan mo, wag kang masyashock, wag kang mabibigla, all of that is normal, and it's all of that is a process way. So, kailangan mo talagang i-continue yan kasi you need it, and I will say it to you kung kailan ka mag-i-stop at kailan ka ready na mag-withdraw sa yung medication. Kasi syempre guys, mas maganda talaga na yung bang may tamang diagnosis sa yung sarili, kasi hindi mo alam, sasabihin mo, may anxiety at may panic attack ako. Parang it's easy to say those kind of words na may anxiety attack or may panic attack. No, it's not like that. Kasi hindi naman yan rason yung panic attack at anxiety, kasi may pinanggagalingan yan. May grupo-grupo kasi yan, kasi may group like depression. Kasi pag may anxiety at panic attack ka, it also goes to your depression. And then kung overthinking ka, may mga overthinking ka na hindi na talaga
kumbaga hindi na talaga nawawala sa'yo, na nagkakaroon ka na ng anxiety, nagkakaroon ka na ng panic attack. Ito yung diagnose ng mga psychiatrists is yung obsessive compulsive disorder, yung itong mental health, or kung nagkakaroon ka ng anxiety, nagiging chronic siya. And kung pag-araw-araw na siyang nadidisturbo sa'yo, na hindi ka na nakakalabas ng bahay, ayaw mo nang makita yung mga ibang tao, gusto mo na lang mag-lockdown sa sarili mo, sa bahay mo, kasi you feel safe. So yung stage na yun is pumapasok ka na sa isang depression. Ang overthinking naman, guys, hindi siya mental health problem, pero sintomas siya ng isang anxiety at panic attack and depression. But yung tamang diagnosis lang talaga niyan is yung obsessive compulsive disorders, na nagiging obsessed ka sa mga negative thoughts na iniisip mo, at doon lumalabas yung anxiety at panic attack mo. Maraming mga tao nagsasabi na yung panic attack daw at yung anxiety is nasa isip lang yan. Pero the truth, guys, is hindi siya nasa isip. Totoo talaga yung anxiety at panic attack. Pero yung nasa isip is yung kung ano yung iniisip natin sa ating isipan. At yung nag-trigger, yun yung lumalabas na anxiety at panic attack. And then, kasi ako, why I share this? Kasi na-diagnose din ako ng depression, panic disorder, and anxiety. And also, nagbabasa din ako ng mga books about mental health problem. Also, famous writer, author na nagkaroon din sila, naka-experience din sila. And ako, hindi ko siya ina-attach sa aking sarili kung paano nila na-overcome. Ako, yung way ko is in my own way. And yung kanilang mga isinishare para sa akin, they give me some information na, okay, nakaya niya. Okay, hindi ako nag-iisa. So, it means na kung nakaya nila, kaya ko rin in my own way. So, hindi ko pinupush yung sarili ko na, I will also adapt that thing kasi doon siya na nag-heal siya sa ganitong paraan. So, way niya yun. Yung way ko is my own. Kasi mas maganda sa pamamagitan ng way mo, kasi yung every time talaga siya na umaatake, you know what you gonna do. Alam mo na kung ano yung mga sinyalis, alam mo na kung ano yung gagawin mo, alam mo na yung gagawin mong pag-tackle at pagharap nito, or kung haharapin mo siya or tatakbuhan mo siya, something like that. It depends, nasa sayo pa rin. So, itong sinishare ko ito, ay hindi ko sinasabi na magpa-psychiatrist kayo. I know it is very expensive. It is very expensive to go to psychiatrist. But pag nakapunta kayo ng psychiatrist at na-diagnose kayo sa tamang diagnosis, and you can also do self-treatment sa iyong sarili. You can also watch in YouTube. Maraming nagbibigay ng mga tips kung ano yung mga tamang paraan ng pag-overcome sa iyong mental health. Kung ano yung mental health mo, anong klaseng mental health mo, kasi hindi lang anxiety at panic attack, kasi yung panic attack at anxiety may pinanggagalingan din yan, kasi yung depression may nanggagaling din yan sa anxiety at panic attack. Ang obsessive compulsive disorder nanggagaling din yan sa isang anxiety at panic attack. So, lahat ng mga ng mental health nag-uumpisa din talaga sa anxiety at panic attack. Pero depende lang talaga, guys, kung saan nagmumula ang iyong mental health. That's why dapat talaga pumunta kayo sa isang psychiatrist na para matamang diagnosis ang iyong mental health. Kasi pag right diagnosis, alam mo na kung ano yung gagawin mo, mga paraan na gagawin mo.